Kahapon po, nahuli ka ang pagharurot at pagsalpok ng jeep sa isang truck sa Antipolo. May tricycle pang pumailalim. 11 sugatan kabilang ang mga estudyanteng sakay ng nadamay na tricycle. Nakatutok si Bernadette Reyes. Hinalubo tayo. Naulo. May mga tuwata oh. Kuha ito ng dashcam ng truck na sinalubong ng humaharurot na jeep sa Sumulong Highway, Barangay Santa Cruz, Antipolo, Rizal. Ang pumailalim sa truck, isang tricycle na may sakay ng mga estudyante. Ayon sa Office of Public Safety and Security ng Antipolo, papunta na sana ng bayan ng jeep na ito nang sumalpok sa isang truck bago mag-alas 7 kaninang umaga. Malakas po kasi ang pagpatakbo ng jeep po. Para po siyang wala na po siya sa way po ng kalsada. Siya po yung pumasok sa loob ng truck. Nagulat na lang kami, bigla pong nagsalpukan na ngayon ang nangyari, yung pong truck, nahagi po niya yung badya. Nag-overshoot siya doon sa tumama doon sa truck. Yung badya po mapumda rin ng masinag. Ngayon tumama sa truck. Nakakalap natin mga impormasyon sa mga bystander. Dito daw po nakatulog yung driver. Sa inisyal na impormasyon mula sa mga first responder, 11 ang sugatan sa insidente. Ayon sa PNP Antipolo, 8 sa mga nasaktan, pasahero ng jeep habang 3 ang sakay ng tricycle. Inaalam pa ang pagkakakilanlan ng driver at patuloy ang investigasyon sa sanhi ng aksidente. Babala naman ang otoridad mag-ingat sa kalsada lalo't blind curve ang lugar. Blind curve po kasi, blind curve. Kaya po medyo patulin itong jeep na to, nag-overshoot. Kaya tumama doon sa truck. Ay dapat po magdahan-dahan siya dahil unang-una, kurbada po ito Dapat mabagal din ang kanyang takbo. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras. 2 sasakyan ang nasira matapos araruhin ng isang truck sa Quezon City. Ang driver ng truck nakaidlip daw. Nakatutok si Von Aquino. Nag-aabang na makatawid sa intersection ng Camias Road at Kasing-Kasing Street sa Barangay East Camias, Quezon City. Ang kotseng ito pasado alas 6 ng umaga nang salpukin ito ng rumaragasang truck. Naitulak sa bangketa ang kotse at umandar pa hanggang sa bangketa sa kabilang lane ng truck. Agad rumesponde ang mga pulis at hinold ang suspect. Chinek din nila ang driver ng kotse at nagpatawag ng ambulansya na agad rumesponde sa lugar. Nagkalat din ang mga karga ng truck at ang nakalas na bumper ng nabanggang kotse. May narinig po kaming malakas na kalabog. Paglabas po namin, yun po tumambad po sa amin yung sasakyan po na wasak po. He's conscious naman pero medyo may mga tama sa nguso, mga dugo-duguan. He's complaining about chest pains. Pero bago pa masalpok ang puting kotse, isang hatchback ang naunang binangga ng truck. Ayon sa Quezon City Traffic Sector 3, inoobserbahan pa sa ospital ang driver ng puting kotse. Ang driver ng hatchback hindi na nagpa-confine. Medyo wala naman nagalos o injured, ma'am. Yung medyo may injured lang po, yung driver po ng Bios po, ma'am, na kulay puti po, ma'am. Ng driver ng truck, ma'am, medyo may minor injury po, ma'am, dito sa may kanan na binti niya, ma'am. Ayaw naman nagpadala sa ospital, ma'am, kaya naman po niya, ma'am. Hawak na ng mga otoridad ang driver ng truck. Ang katwiran niya po, ma'am, is dahil sa pagod, ma'am, medyo nakaidlip daw siya, ma'am. Maharap nila ang driver ng truck sa reklamong reckless imprudence resulting in serious physical injury and multiple damage to property. Sinubukan namin kausapin ang driver ng truck pero hindi niya kami kinibo. Nasira ang street sign at bahagi ng wheelchair ramp ng isang bangko sa lugar. Ayon sa barangay, 2 disgrasya na ito sa naturang intersection. Dahil sa mga aksidente sa intersection na ito, plano raw ng Barangay East Camias na i-request sa Quezon City Engineering na lagyan ito ng yellow box at rumble strip para maalerto ang mga daraan dito. Para sa GMA Integrated News, Von Aquino, nakatutok 24 oras. Pinasabugan ng Molotov ang kotse ng isang photojournalist sa Quezon City. Persons of interest ang dumaang riding in tandem sa lugar. Nakatutok si JP Soriano. Madaling araw nitong Miyerkules sa kalsadang ito sa Quezon City na may mga nakaparadang kotse, may tila apoy na maaaninag sa isang puting kotse. Hanggang may dumaang riding in tandem at sinundan na ito ng pagsabog. May narinig po akong malakas na pagsabog. Tapos may nakita po akong
motor na may kasakay na tapos pero hindi naman po sila dumiretso, parang sumisilip lang po sila. Tulog po kami, tapos nagising po kami kasi may biglang sumabog po. Paglabas po namin sa karsada, nakita po namin itong sasakyan, may apoy po dito sa gitna. Ang sumabog na kotse ay pag-aari ng photojournalist na si Michael Vargas. Mga ilang segundo nung umalis, biglang may sumabog na malakas. Labas ako, pagtingin ko, mapoy na yung kotse ko. Batay sa investigasyon ng QCPD Explosive Ordnance Disposal, improvised Molotov ang ginamit ng pampasabog. Nasilip ng QCPD ang isa pang CCTV footage ng ibang anggulo ng insidente. May huminto pagkatapos nagsindi and then binato. So yun po yung initial na nakita pa lang namin sa CCTV. Person of interest ang mga sakay ng motorsiklo. Hindi pa sila makilala dahil naka-helmet. Ayon sa QCPD, wala pang matibay na ebidensya kung si Vargas talaga ang target dahil wala naman itong kaalitan at walang bantang natatanggap na may kaugnayan sa trabaho. May mga coverage ako na yung subject na yon. Others may find it parang nasaktan yung nila, yung damdamin nila. So they left some comments na for police investigation, siguro red flag. Pero sa akin kasi wala mo na akong kalaban, so hindi ko lang siya pinapansin. Nangako ang QCPD na tututukan ng kaso at susuriin kung maituturing itong kaso ng pag-atake sa mga mamamahayag. Ganon din po, tinitignan din naman natin kung ito ba may relationship sa trabaho niya ngayon. Hindi po natin din po 'yon walang bahala po. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. Nababahalang ilang eksperto sa pagdami ng mga dalagitang maagang nabubuntis sa edad na 14 pababa. Ang pinakabata sa pinakahuling tala ng gobyerno, 8 taong gulang lang. Nakatutok si Bernadette Reyes. 13 anyos lang ng unang mga anak si Honey of Queria, nagkatatlong supling. Baka po masyado po agad na in love. Sa una lang po kasi halos lahat, mami. Kukuhanin lang po yung loob. Tapos pag wala na. Pero dahil sa pananakit ng kinakasama, bedridden na siya ngayon. Sa mga kabataan po, makinig po sa magulang, tapos mag-aral po. Para sa huli-hula po pagsisiyahan. Kasi mahirap po maging magulang. Sa kabila ng mga ganyang kwento, dumami ang bilang ng mga nagbuntis at nanganak kahit wala pang 15 anyos. Base sa 2023 Registered Birth Statistics ng Philippine Statistics Authority, tumataas ang bilang ng mga nanganganak edad 14 pababa nitong mga nakalipas na taon. Sa katunayan, noong 2023, may nanganak sa edad na 8 taong gulang. While the number of births among mothers aged 15 to 19 was decreasing, it's also alarming because births among those under 15 years old have shown a slight increase. Mahigit ang idinoble niyan sa loob ng isang dekada lang, ayon sa University of the Philippines Population Institute. Girls should not have babies at such early ages. For example, a larger percentage of babies born to under 15 mothers weighed less than 2,500 grams. There were also 4 reported maternal deaths among under 15 mothers. Yung katawan ng adolescent girl, hindi pa siya ready na magbigay ng tamang nutrition sa kanyang baby. So, health of the babies are affected by these births. Kahit nga sa mga edad 15 hanggang 19, malaking hamon ang maagang pagbubuntis, gaya ng karanasan ng apo sa tuhod ng isa kong nakausap. Mahirap din o. Minsan pag walang gatas yan, ako nag-iintindi. Takbo ako sa mga lola. Pahinga ako ng panggatas. Kami, nagbibigay kami ng nag-aambag-ambag kami para magkagatas lang. Ayon sa Commission on Population and Development, dumami rin ang mga relasyong hindi na nagpapakasal na nagre-resulta sa illegitimate status ng bata. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, nakatutok 24 oras.
Panahon na naman ng Panagbanga o Flower Festival sa Baguio City at dagsa ngayong weekend sa City of Pines sa mga turista para sa highlights ng pagdiriwang. Gaya ng pasiklaban ng mga nagtanghal sa Grand Street Dance Parade. Nakatutok si Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV. Jasmine. Malamig man ang panahon, mainit ang performances ng mga kalahok sa Grand Street Dance Parade na isa sa highlights ng 2025 Panagbanga Festival Celebration ngayong weekend sa Baguio City. Level up ang performances ng contingents, pabonggahan, pasiklaban. Maaga pa lang, nakaabang ng mga manonood sa kahabaan ng Session Road at Harrison Road. Kanya-kanyang kuha ng picture at video sa parada. Pagdating sa Melvin Jones Football Ground, dito na nagtagisa ng galing ang mga contingent. Una nagpakitang gilas ang mga street dancer mula sa elementary category. Cuteness overload ang performers mula sa 5 paaralan. Suot ang makukulay na costume na tatak cordillera. Bigay todo sa pag-perform ang street dancers. Dagdag atraksyon din ng mga matitingkad na props at makukulay na mga bulaklak. All smiles ang mga kalahok kahit babad sa araw. Back-to-back champion para sa elementary category ang Lukban Elementary School. Thank you po sa Panginoon na naging champion po ulit kami this year and alam po namin na worth it po lahat ng pagod ng parents and sa amin din po. All-out performances din ang ibinida ng 7 kalahok sa open category, ang ipinagmamalaking festival sa iba't ibang lugar sa Pilipinas. Wagi naman sa Festival Open category ang St. Louis University. Plano ng lokal na pamahalaan na mag-imbita pa ng performers mula sa ibang rehiyon sa mga susunod pang Panagbanga Festival. Tuwang-tuwa at manghang-manghang mga turista. I'm very interested to see the people in the traditional costumes. I love the stories behind the dances. It's very amazing. Lahat sila magaling. Para sa GMA Integrated News, Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV, nakatutok 24 oras. Kahon-kahong smuggled na sigarilyo na pinasisira ng Bureau of Customs, ibinebenta umano ng kinontratang kumpanya ng ahensya. Yan ang tinutukan ni John Consulta. Nang maisakay na ang mga kahon na ibinenta sa NBI undercover agent. Asan po? Sa NBI kami. Na-arresto ka namin sa violation ng Anti-Agricultural Economic Sabotage Act. Inaresto na ng NBI STF ang 2 dinatnang empleyado ng isang disposal facility sa Capas, Tarlac. Ang dahilan, illegal na pagbebenta ng kahong-kahong mga sigarilyo imbis na sirain gaya ng nakasaad sa kontrata nila at ng Bureau of Customs. Inalok ng kumpanya sa mga nagpanggap na buyer ang mga kahon ng sigarilyo na nagkakahalaga ng 250 million pesos. Nagkunda kami ng surveillance. Anong positive, eto na, naghanda kami ng 17.5 million na budol money. Punta kami dito with trucks, wala ngang tax, excise tax and surcharge taxes. Ang nawawala sa gobyerno, 150 million. Dito, itong nahuli natin na ito. Ayon sa NBI Special Task Force, online ang naging alukan para sa ilan sa mga smuggled na sigarilyo nito na dapat ay for disposal na. At ang mismong nag-alok ng pagbebenta ng mga illegal na sigarilyo ay mismong environmental consultant ng disposal facility na ito. O bakit naman ibinebenta mo instead na sunugin? Pagdating ko kahapon, may ganito nga pong nangyayari. Napagbilinan po ako na yun na nga po. Kaya tanggapin mo yung bayad? Opo, ibigay nga po kay at sila po magdadala kay boss. Ang kasong kakaharapin ng mga nahuli. RA 12-022 yung ating bagong anti-smuggling Economic Sabotage Act, John. At the same time, tinitingnan namin yung angulo ng yung Commerce Act. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. Arestado ang isang mister sa Rizal matapos niya umunong saksakin ang lalaking naghatid sa kanyang misis. Nakatutok si Bea Pinlac. Tanong po, ano ba nangyari? Ano ba nangyari? Nagkasagutan na ng mga mister eh. Bakit sinaksak mo? Hindi sir, paano nangyari ng ganun sir? Nasa hospital yung tawa. Sir, paano nangyari ng ganun sir?
Nakipagsagutan sa pulis ang 26 anyos na lalaking ito nang arestuhin siya sa labas ng bahay nila sa barangay San Isidro, Rodriguez, Rizal, Huwebes ng gabi. Ang lalaki, sinaksak umano ang lalaking naghatid. Okay, ayon doon sa witness natin to, hinatid ng victim yung asawa ng suspect doon sa tapat ng bahay nila nakamotor. And then lumabas nga itong suspect natin at nagkaroon sila ng pagtatalo. Dahil nga silos ang pinagmulan nito. Sa gitna ng kanilang pagtatalo, bumunot na raw ng patalim ang suspect. Kinumpronta at hindi nagustuhan yung sagot ng biktima natin. Kaya sinaksak siya ng suspect natin. Inundayan ng 2 saksak itong biktima at may 2 tama sa dibdib. Agad dinala ang biktima sa ospital. Inaresto naman ang suspect na ayon sa pulisya ay tinuro mismo ng ilang saksi. Tatlong witness kapatid. Nag-atalo raw kayo, sinaksak mo. Ano bang dahilan? Patuloy pa ang paghahanap ng mga otoridad sa patalim na ginamit sa krimen. Nakapasok kasi kaagad itong suspect doon sa loob ng bahay nila at itago nga. So hinalughog natin to nung naaresto natin. Subalit ay hindi natin nakuha. Sinubukan namin kuhanin ang panig ng suspect na ayon sa pulisya ay isang security guard. Wala akong masasagot dyan, wala akong mabibigay na komento dyan, ma'am. Pasensya na po kayo. Posibleng maharap sa reklamong frustrated homicide ang suspect na nakakulong na sa custodial facility ng Rodriguez Municipal Police. Patuloy naman na inoobserbahan sa ospital ang lagay ng biktima. Para sa GMA Integrated News, Bea Pinlac, nakatutok 24 oras. Ngayong midterm election, senador ang pinakamataas sa posisyong pinaglalabanan. Sa Pilipinas, alinsunod sa 1987 Constitution, 24 ang bumubuo sa Senado na siyang mataas sa kapulungan ng Kongreso. 6 na taon ang kanilang panunungkulan at maaaring maupo ng hanggang 2 magkasunod na termino. 12 o kalahati sa kanila ang binoboto tuwing 3 taon o yung midterm. Hindi tulad ng mga kongresista na tumatakbo tuwing 3 taon. Kailangan manatili ang kalahati ng Senado para ipagpatuloy ang Senate policies at alalayan ng mga incoming na senador. Batay sa konstitusyon, ang mga tumatakbong senador dapat natural-born Filipino citizen. Nakatira sa bansa ng hindi bababa sa 2 taon bago ang eleksyon, 35 years old sa mismong eleksyon, marunong sumulat at bumasa at registered voter. Bukod sa paggawa o pag-amyenda ng mga batas, nasa mandato ng mga senador ang deklarasyon ng digmaan o state of war, pagpapalawig o pagbawi sa martial law declaration ng Pangulo o pagsuspinde sa writ of habeas corpus, pagratifika ng mga treaty o international agreement, pag-convene bilang impeachment court at pagsala sa mga itinatalaga ng Pangulo bilang Commission on Appointments. 79 na araw na lang ang bagong eleksyon 2025 at iniimbestigan ngayon ng COMELEC ang 4 na posibleng insidente ng vote buying sa mga probinsya. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Iniimbestigahan na ng COMELEC ang 4 na insidente ng umunoy pamimili ng boto, kabilang ang pamimigay ng ayuda sa Balingasag, Misamis Oriental habang nakapaskil ang litrato ng 3 local aspirant. Gayon din ang report ng umunoy malawakang vote buying sa Apayao. Sa Baguio City, bineberipika ng komisyon ang ulat ng pamimigay ng 100 pesos ng isang party list organization kasama ang membership ID. Premature campaigning naman ang inireklamo sa Pontevedra, Negros Oriental. Kung may complainant, mas mabuti. Kung wala, kami ho ang tutulong na rin para ma-establish at kung there's enough evidence, minasampulan ho kami noong 2023. Marami ho kaming hindi pinaupo kahit nanalo na. Meron ho tayong mga gobernador na dinisqualify noong 2022 while they're seated. May sasample lang kami niyan. Lumagda rin ang kontrata ang COMELEC at ilang telco at partners nila para sa mabilis na transmission ng resulta ng botohan. Ayon sa COMELEC, 7 p.m. yan sisimulan. 8:30 p.m. inaasahang magkakaalaman ng resulta kung walang mararanasang aberya. Estimate namin, matatransmit ang lahat using the technology na meron yung mga telco natin, kasama yung Starlink, ng hanggang 8:30 ng gabi. Lahat-lahat. Para lang, pero unofficial yon. Partial but unofficial. At ibig sabihin, pag na-transmit yun, Ma'am Sandra,
alam na kaagad ng mga watchers, ng mga lawyers, ano ang ini-expect nila na na-transmit dahil may kopya na sila ng election returns. May ibinida rin ang joint venture na mga kasiwa sa transmission. Coming from one machine will only take a minute to transmit. So if all of these SIMs that we engaged or we got from our providers would transmit as expected, then in a few minutes, all results will be in the servers, in the data centers where our servers are. Nakipagkasundo rin ng COMELEC sa ilang malalaking mall companies. 42 branch nila ang lalagyan ng voting precinct para mapaluwag ang siksikan sa mga presinto sa mga paaralan. Formal na ring umatras sa senatorial race si Dr. Willie Ong sa pamamagitan ng pagharap ng kanyang may bahay sa COMELEC. Nagpapagaling pa kasi siya sa cancer. Kaugnay naman sa parliamentary elections sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, sinabi ni Garcia na napirmahan na ng Pangulo ang batas para sa postponement nito. Ipinakita pa niya ang pirmadong kopya ng Republic Act 12123. Sa inyong kaalaman, I was informed by Malacanang earlier that the President already signed the bill postponing the Bangsamoro parliamentary elections from May to October 13. Hinihingan pa natin ang reaksyon ng palasyo tungkol dito. Pero sabi ni Garcia, paghahandaan nila ito ng husto sa kabila ng maikling panahon. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras.